Ngunit sinabihan naman ni Hong Yao ang kanyang master na pagmasdan daw nito si Jiang Chen at ito ay magsisimulan ng umakyat sa Taxiu Hall. Sa taong iyon, makakaakyat lang ako sa ika-301 na hakbang, mas basura si Junior Brother G, at maabot lang ang ika-278. Hindi ko alam kung paano nagawa ng dakilang mapangarapan iyon, nakakatakot. Lumabas naman ang listahan ng mga nangunguna. Invincible's descendant na si Jiang Wushuang ika-289 na hakbang. At ang mga karagatan sa silangan ay maliit na pagpatay sa Diyos na si Bai Feng, ika-253 na hakbang. Tianji Towers assassin na si Tang Ying, ika-248 na hakbang. At ang Young Master Lei Zi ng lungsod ng Wanyao, ika-211 na hakbang. At ang Wudang Xiang's Daoist, Liu Bizi, ika-208 na hakbang. At ang kasunod na selyadong King Descendant, na si Mo Hangqiu, ika-179 na hakbang. At ang Merchant Luo Families, Luo Sandao, ika-170 hakbang. Subalit nagsaad naman ang mga lalaki sa likuran ni Jiang Chen. Kung alam lang daw nila na pupunta sila sa Taxiu Hall, naghanda daw sana sila ng mga mental potion. Ang unang daang hakbang ay pawang mga pagsubok sa ilusyon, isa akong uri ng goner na ganap na sinasalungat. Pahabol pa ng isang lalaki, mas lalo pang humihirap mamaya sa gravity. Bawat hakbang ay parang nagdadala ng ilang bundok, tingnan mo ang lason na mga demonyo ay malapit ng umakyat, at kinumpere pa nito ang ating bida kay Jiang Wushuang. Subalit wala naman naging tugon si Jiang Chen sa mga pinagsasabi nila. Bagkus nag-umpisa na itong humakbang, at wika pa nito. Ang harap ay ang pagsubok ng ilusyon, sa kanyang mental na espiritu, hindi ito dapat maging isang malaking problema, at sa pagtapak nito sa unang hagdan, biglang nanlaki ang mata nito. Dahil nasa harapan nito ang general na si Xiao Zhengguo, na nakahawak ito sa kanyang espada na handa na itong paslangin ang ating bida sa isang atake. Wika pa nito, ang lakas daw ng loob ng Jiang Chen na patayin ang kanyang apo sa pamilya Xiao, ngayon daw ay papatayin niya ito. At wala nang nagawa pa ang ating bida kundi dumipensa. Subalit hindi naman ito kinaya ng kanyang insekto at siya ay tumilapon matapos suluhin ang atakeng yun. Subalit sa hindi inaasahan ay biglang dumating ang kanyang kasamahan para harangan si Zhengguo sa kanyang pag-atake. Ngunit sa kanilang ginawa ay walang saysay dahil hindi nagdalawang isip ang hangal na si Zhengguo para sila ay paslangin. At sa isang was-iwas lang ng kanyang espada ay makikita natin na nahiwalay ang kanilang ulo at katawan sa parte ng kanilang katawan sa atakeng yun, at pasugad na nga ito para isunod ang ating bida, at iniangat nito ang kanyang espada at sabay sabing pumatay ng walang awa, ngunit napasigaw na lang si Jiang Chen sa hangal habang ito'y papalapit. Nalipat naman tayo at makikita natin ang ating bida, at ito'y nanginginig at naluluhas sa kanyang ilusyon, na nagpapahiwatig na ito'y hindi niya kinakaya. Ngunit nagsaad naman si Hong Yao, ang kanyang junior brother na ito, ay natigil daw sa unang hakbang. Wika naman ng Heavenly Blade King. Ang unang yugto ng mga hakbang ay sumusubok sa mental na espiritu ng liksi at lakas ng katawan. Ang lahat ng henyo sa kampo ay nasanay sa mga bihirang materyales at kayamanan mula pa noong bata pa sila, ngunit si Jiang Chen lamang ang umasa sa kanyang sarili. Sumagot naman si Hong Yao, na maaaring, ang taya sa pagitan nito at ng materyal na Diyos na si Jiang ay hindi si junior brother na ipapadala sa larangan ng digmaan. Bumalik naman tayo sa ilusyon ni Jiang Chen, makikita natin na nakaluhod na ito at habang nakatutok sa kanya ang espada ng hangal, at sinabihan niya ang hangal na patayin na daw siya nito ayaw na daw nitong mabuhay pa, pagkatapos maging sanhi ng pagkamatay ng lahat ng kanyang kasamahan, ngunit biglang nagising ang ating bida matapos lumabas ang sanga ng puno, at napagtanto nito na isang ilusyon ang lahat. At ilang sandali lamang at nawawala na din ang katawan ng hangal pagkatapos tamaan ito ng mga sanga. Ang punong ito ang tinatawag na Tree of All Things. Biglang natauhan si Jiang Chen at napamura na lang ito sa kanyang ilusyon na parang totoo daw ang lahat ng yun. Dagdag pa nito, si Uncle Jigang at ang iba ay saglit lang nitong napinatay, ngunit hindi niya ito na ipaghiganti ang lahat, at hiniling pa nito na gusto na niyang mamatay sa kamay ng hangal, at halip ay nakakainsulto daw ito sa kanya. Sambit pa nito, Master Tree, pababain natin ito, malinaw na sinusubukan ng ilusyong ito na makipaglaro sa mga tao.
At sa kanyang paghakbang at biglang lumabas ang systems. Congratulations, nakatanggap daw ito ng Star Wish. Fragment 5. Fragment ng pinagmulan ng bituin. Maaaring pagsamahin ang 1,000 fragment upang bumuo ng isang kompletong pinagmulan ng bituin. Kapag ang antas ng kasanayan ay level 1 hanggang level 3, na kumukonsumo ng 10 bituin na pinagmulan ay maaaring tumaas ng isang antas. Kapag ang antas ng kasanayan ay level 4 hanggang level 6, na pag-upgrade ay nangangailangan ng 100 star na pinagmulan. Natuwa naman ang ating bida at wika nito, mga fragment ng Star Origin. Ang isang solong fragment ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon sa market, ang mga napakagandang reward sa simula pa lang. Hindi angkop para sa akin ang paggamit ng mga ito upang mag-level up ng mga kasanayan, ngunit kung babawiin ko ang mga ito at ibenta ang mga ito, sapat na iyon para pakainin ang maliliit nitong spider. At sa kanyang paghakbang ay nagtataka ito kung bakit hindi na siya tinatabla ng ilusyon sa pangalawang hagdan, at nakita nito ang Tree of All Things sa kanyang harapan para pigilin ang ilusyon na sa kanyang isipan. Natuwa naman ang ating bida at wika pa nito, kaya't ang puno ng lahat ng bagay ay ganap na hamarang sa ilusyon, ang punong grandfather ay kahanga-hanga. Subalit nagsaad naman ang mga hangal sa likuran ng ating bida. Teka, ano bang meron sa lasong demonyong ito? Umiiyak at nagngangalit sa unang yugto. Natigil doon ng tuluyan, ngayon sa ikalawang yugto siya ay tumatawa na parang baliw. Sa pamamagitan ng paghusga sa kanyang hitsura ay maaaring siya ay masisipa sa ikalawang yugto. Kung totoo yun, siya ang pinakamahina sa lahat at siya ay pinagtawanan ng mga hangal, subalit kahit naririnig ng ating bida ang kanilang pinagsasabi sa kanya, at mas tumibi pa ang kanyang determinado na siya ay magpatuloy. Saad pa nito, sa susunod ay ipapakita daw nito kung ano ang ibig sabihin ng basta-basta na pagdurog sa lahat. Ngunit nanunood din ang matandang master at ang iba pa. Dapat daw ay maging humble siya ng kaunti. Ngunit nadismaya naman si Jiang Chen matapos napalingon na lang ito sa itaas at sabing, bakit pa daw siya maging humble dahil malapit na si Jiang Wushuang sa ika-300 stage. Dapat daw ay lagpasan niya ito. Ngunit saad naman ni Hong Yao habang ito'y nadidismaya. Parang ito si junior brother. Talagang kayang gawin, natigil ulit sa pangalawang stage. At napabuntong hininga na lang ito. Mukhang hindi daw lalampas ang ating bida sa ika-10 yugto. Subalit nagsalita naman ang Heavenly Blade King at sinabihan nito si Hong Yao na tignan niya si Jiang Chen. At muling hahakbang si Jiang Chen sa ikatlong stage, at sa oras na ito ay siya ay malaya ay wala ng ilusyon pa ang dumadampi sa kanya, habang pasimpleng dumadaan ang ating bida. At wika nito, pag-akyat ng taksyo ay kakanta daw ito ng isang kanta mula sa tuktok ng bulwagan. Subalit nanlaki naman ang mga mata ng mga hangal halos maalis na ito, matapos malaman na wala ka palang jowa, dahil sa mabilis na paghakbang ng ating bida. Wika pa nila, kumakanta habang biglang tumalon sa 100 stage, baka daw ang performance nito sa first. At ikalawang yugto, ay dahil gusto niya ang mga ilusyon sa mga yugtong iyon. Tulad ng inaasahan sa lasong demonyo na ganap na naglalaro daw ito ng sarili niyang mga patakaran. At ilang sandali lamang ay nalampasan na nito sina Luo Sandao at Mo Hangkyo, habang ito'y kumakanta. Ang kantang ito ay para sa aking kapatid na babae ay walang takot na aabot sa ika-300 na yugto. At nabighani naman si Mo Hangkyo at ito'y namula at kinilig matapos nito marinig ang boses ni Jiang Chen. Sambit pa nito, kumakanta ang kanyang master para palakasin ang loob daw nito. Kahit kailangan niyang ipagsapalaran ang buhay nito at aabot daw ito sa 300 stage. Wika naman ni Luo Sandao, ang kanyang benefactor ay natapos na. Ito ay kamangha-mangha, ngunit sa kanyang pagkanta na ito, ay sobra talaga daw ito na nakakakilig. Wika naman ni Hong Yao habang ito'y natataranta at pinagpapawisan, sinabihan niya ang kanyang master na may bulwagan ng pagtatasa ng taxius malfunction. Ang junior brother ay lumampas na sa ika-200 na yugto, at hindi na siya bumabagal. Ngunit hindi naman makapaniwala ang Heavenly Blade King matapos ganito ang ipinamalas ng kanyang magiging disciple, sa sitwasyon daw na ito dahil wala pa daw itong nakitang katulad nito na nangyari ngayon. Ngunit tuluyan nang nalampasan ng ating bida ang dalawang hangal. Nagulantang naman ang dalawa at sambit pa ng mga ito. O aking tatlong pure ones, kumusta ang kapwa dawist na si Jiang Chen, bakit siya naging ganito kabilis?
Ang lasong demonyo na ito at kami ay umaakyat sa parehong mga yugto, at sila daw ba ay natigil lamang sa isang ilusyon. Ngunit wala naman paki ang ating bida sa pinagsasabi ng dalawa at patuloy lang ito sa paghakbang. Ngunit napatigil naman si Jiang Chen matapos nitong makitang tumigil ang tatlo sa ika-299th stage. Nagsalita naman si Gu Kaitan. Ang bawat yugto pagkatapos ng ika-300 ay isang matinding hamon kahit para sa mga prodigies napakahirap tumawid. Saad naman ni Hong Yao, oo, kapag napagdaanan daw nito, kailangan nitong labanan ang lahat ng kailangan niyang marating pagkatapos na ang bawat hakbang ay parang mabigat na parang bundok ito. Biglang napalingon ang tatlong prodigies sa ating bida, at sambit pa nila, ay napakabilis daw nito para abutan sila sa ilang segundo. At nakarating siya dito, hindi daw niya talaga banigo si Jiang Wushuang, subalit naging seryoso naman si Jiang Wushuang at sarkastiko nitong sinabihan ang tatlo na mauuna na daw siya sa kanila. At pinalabas nito ang kanyang aura at may lumabas ng mga kadena. Ngunit nabigla naman si Tang Ying sa kanyang narinig at nakita. Subalit ganun din naman ang ating bida ang reaksyon nito, matapos masaksihan nito si Jiang Wushuang. Wika pa nito, ang aking banal na ranggo na spirit nurturer na talento ay sumasalamin kay Jiang Wushuang. Maaari ba siyang maging banal na ranggo, ngunit hindi ko pa narinig iyon bago, maaaring ang mga kadena daw nito, ay sinadya upang itago ang kanyang lakas. At makikita natin na naputol ang kadena at kasabay nitong paghakbang sa isang hagdan. Isang kulay lila ang pumasok sa kanyang katawan at ito'y napapikit, at pinakikiramdaman sa pag-absorb nito. Nagsaad naman si Bai Feng. Ang kulay lilang aura daw na ito ba ang gantimpala sa pag-abot sa ika-300 yugto, at gaya daw ng inaasahan ni Jiang Wushuang na maganda ang makukuha nitong gantimpala. Subalit humarap naman ito sa tatlo, at sarkastiko nitong sinabi sa kanila, ang bulwagan ng Taxio ay may 1,008 na mga hakbang, sa bawat ika-300 na itinuturing na isang sukdulan, ang pagtawid sa kanila ay nagdadala ng malaking kapalaran, ang yugtong ito ay tila pagsubok sa lakas. Ngunit sa totoo lang, talagang sinusuri nito ang lakas ng isang kaluluwa. Dagdag pa nito, sinabihan nito si Jiang Chen, na hindi daw galing sa magandang pinanggalingan ang ating bida, at bata pa daw ito, at wala daw siyang karangyaan na maligo sa mga bihirang kayamanan, kaya kung ikukumpara daw ito sa kanila, kulang ang kanyang pundasyon, bilang sa kanyang batong panghasa, ipinapayo daw nito sa kanya na magpatuloy lamang, at huwag magmadali sa pagpasok, maglaan lang daw ng oras upang mahanap. Ngunit sa hindi naman nila inaasahan na ang ating bida ay biglang humakbang ng isa. Nanlaki naman ang kanilang mga mata, at wala silang magawa kundi tignan na lang ang ating bida sa pagtangtang nito, at parang wala lang sa kanya ang paghakbang sa ika-300 stage, sumagot naman ang ating bida. Sinabihan nito si Jiang Wushuang na minamaliit daw siya nito, at ito daw ba ang kanyang sinasabi na mahirap, pero parang wala lang naman sa kanya ito. Nilamon naman ng galit ang hangal na si Jiang Wushuang, napahiya ito at tinitigan na lang nito si Jiang Chen na may galit na ekspresyon. Ilang sandali lamang at nag-pop up ang system. Pagbati sa pagpasa sa Hall of Taxio 300 pagtatasa ng entablado. Parangal, Origin Crystal. Natuwa naman si Jiang Chen. Ang isang kristal daw na ito na pinagmulan, at nakakabaliw daw ang gantimpala na ito. Kahit na hindi ito magagamit ng kanyang maliliit na insekto, narinig na nito si Commander G ay natigil sa ikatlong awakening sa loob ng maraming taon. Ang bagay na ito ay mas mahusay kaysa sa epic gear na ipinangako ko daw nito sa kanya noon. Natuwa naman si Xiao Jio. At sinabihan nito si Jiang Chen, Master, patuloy ka lang na umakyat, kaming mga vibe mo ay gusto naming kumain. Ngunit napalingon na lang si Jiang Chen sa itaas kung ito ang tinutukoy ni Xiao Jio na ang ibig nitong sabihin ay ang Taxio Steel doon. Agad naman na tumugon si Xiao Jio na yun nga ang gusto nilang kainin. Nabigla naman ang ating bida, at isang kulay lila ang enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan, at kasabay nitong kusang gumalaw at tumakbo ng mabilis papunta sa itaas. Nagsaad naman si Jiang Chen at sinabihan nito si Xiao Jio na sandali lang, kahit gutom ito at hindi na daw nitong kailangan pang itulak siya ng sobrang lakas. Ngunit makikita naman natin ang tatlo na bigla sa ginawa ng ating bida. Napanganga na lang mga ito. At nanggagalaiti naman si Jiang Wushuang, habang pinagmamasdan ang patuloy na tumatakbo sa itaas si Jiang Chen, at hindi daw ito maaari at hindi na nito.
Mapigilan pa ang kanyang sarili na matalo ito, at nagpalabas ito ng aura. Agad naman itong tumakbo at makikita natin na ginamit na nito ang kanyang War God body, para habolan ang ating bida, at sabay sigaw na hindi daw siya nito malalampasan, dahil kahit anong mangyari ay aabutan niya ito. Hindi naman makapaniwala si Bai Feng sa kanyang nakikita at makita na na-master na ni Jiang Wushuang ang kanyang skill na War God body. Napamura na lang ito at nagpalabas na din ito ng kanyang aura at sinabihan nito ang dalawa na sobrang nakakainis sila, at nararapat daw sa kanila ang kamatayan, at ginamit na nito ang kanyang God Demon Bloodstain the Heavens. Subalit bigla na lang si Tang Ying sa nangyayari at sinabihan niya ang tatlo na mga siraulo, ngunit makikita naman natin ang dalawang lalaki sa likuran na pinagpapawisan, nagsaad naman at sinabihan nito si Tang Ying, huwag daw nitong sabihin sa kanila siya din ay isang uri ng freak. Lumingon naman si Tang Ying sa dalawa at sinabihan nito na ano daw ang pinagsasabi nito, na siya ay isang assassins at hindi niya dapat siyang ikumpara sa tatlong mga siraulo. At napangiti na lang ito, at nagpalabas ng aura. Nanlaki naman ang mata ng isang lalaki, at napahawak naman sa kanyang dibdib ang isa at nakapikit. Napabuntong hininga naman ito at dagdag pa niya. Buti naman, akala daw nito siya lang at ang matandang ilong ng toro ang pinakamahina. Agad naman nag-transform si Tang Ying sa ahas, at agad itong humabol sa tatlo. At wala nang nagawa ang dalawa sa likuran kundi mabigla na lang sa nangyayari, nagyakapan ang dalawa habang umiiyak sambit pa nila. Hindi daw nagsinungaling sa kanya si Tiger Lord, nakakakilabot ang mga tao sa labas at nagsisinungaling pa, noon, muntik na siyang na maging bundok ng iba. Ang apat na ito ay pawang walang kapantay, na mga kababalaghan na nagpapainggit sa lahat lalo na sa kapwa dawist na si Jiang, naglalakad na parang naglalakad sa parkeat. Nakakatakot pa itong magbitaw ng salita. Napanganga at nanlaki ang mata ni Hong Yao matapos makita ang kaganapan, saad pa nito. Ano ang nangyayari? Si Jiang Wushuang daw ay umusbong ng 8 braso, si Bai Feng naman ay nabaliw, naging isang maliit na makina ng pagpatay. Si Tang Ying ay tumigil sa pagpapanggap. Ang kanyang kapatid daw, ay talagang isang bagay na nagpapawala sa isipan. Nang lahat mag-isa, napatawa na lang ng malakas ang Heavenly Blade King. Gaya daw ng kanyang inaasahan sa napili nitong disciple ay talagang nakakamangha. Subalit hindi naman makapaniwala ni Hong Yao dahil lang daw. Sa isang kisap mata, malapit nang maabot ng kanyang junior brother ang tuktok, siya ang pangalawang tao sa kasaysayan na gumawa nito. At makikita natin ang ating bida ay malapit na itong makaakyat sa itaas, ilang hakbang na lang at makukuha na nito ang kanyang ninanais, at ilang segundo lamang at matagumpay na nitong naabot ang tuktok, at inaabot na nito ang Taxiu Stele. Subalit nanlaki na lang ang mata ni Hong Yao, nasabi na lang nito kung ano daw ang ginagawa ng ating bida. Makikita naman natin si Jiang Chen na pinalabas nito ang kanyang mga insekto, at sa kanyang ginawa ay lumabas ang maraming bilang nito. Subalit ang kanyang nilabas na insekto ay isa-isa nang pumapasok ito sa Taxiu Stele, sambit naman ni Hong Yao habang pinagmamasdan ang ginagawa nito. Ang 9 miasma wings na napagtanto niya ang lahat ng ito upang balutin ang steel ng Taxiu. Ano daw ang sinusubukan gawin ng ating bida at napakahiwaga ng Taxiu Stele, kahit na ang walang talo na nangangarap ay ginamit ito para sa kaliwanagan. Subalit nabigla naman sila matapos makitang biglang naglaho ang Taxiu Stele. Nagsaad naman ang Heavenly Blade King, kung siya daw ang sumisip-sip ng Taxiu Stele para sa kanyang sarili, paano daw niya nagawa yon, ngunit napatigil na lang si Jiang Wushuang at pinagmasdan na lang nito ang ating bida sa itaas. Naging seryoso naman ang mukha nito at sabing, sa pagkakataong ito natalo daw siya, kapag nakipagkompetensya daw sila sa Grand Xia Prodigy rank ang gagawin daw nito ang lahat para manalo, nakatingin naman ang dalawa kay Jiang Wushuang at pababa na rin ito. Ngunit nagsaad na si Bai Feng. Si Jiang Wushuang daw ay sumuko na, kaya mas mabuti na rin daw na mag-retreat na sila. Wika din naman ni Tang Ying. Ang pag-akyat sa malayong ito ay muntik na daw silang mamatay. Ang pagpunta pa sa malayo ay makakasakit sa kakanyahan nito at napakasulit ito. Natuwa naman si Mu Hangqiu at si Luo San daw, ang kanilang master daw ay talagang hindi kapanipaniwala, ngunit nagpasalamat sila dahil natapos din ang kanilang misyon. At ilang sandali lamang at lumabas na ang resulta, ang nangunguna sa listahan ay ang ating bida ay ika-1,008 yugto. At ang pangalawa, Jiang Wushuang, 623 yugto.
At ang pangatlo, Baifeng, 609 na yugto. At ang pang-apat, Tang Ying, 600 yugto. At ang pang-5 at 6, Lei Zi, Liu Bizi, 304 na yugto. At ang panghuli sa ating listahan ay sina, Luo Sandaw at Mo Hangqiu, ika-300 yugto. Natuwa naman ang Heavenly Blade King at si Hong Yao sa ipinamalas ng ating bida. Wika pa nila, kung wala daw si Jiang Chen, malamang na hindi makakarating ang mga bata sa ganitong sitwasyon. Sumagot naman si Hong Yao, hindi daw kapanipaniwala ang kanyang junior brother, ang bagong henerasyong ito ay mas malakas daw kaysa noong araw. At dagdag pa nito, bumaba na daw ang lahat, pero bakit nakatayo pa rin daw ang ating bida at nakatulala? Subalit makikita naman natin na nag-level up si Xiao Jio level 25. At masayang nakayakap ito sa steel. At sunod-sunod ang paglabas ng DevR value, sa 10,000 bawat pamilya. Sabi ni Xiao Jio, gusto niyang kainin ang steel, ang ibig sabihin nito ay ibalik ito sa pugad ng insekto, na mukhang nag-e-enjoy pa ito, nag-level up pa ng ilang beses. Ang halaga ng nilamon ng mga bug ay tumataas din sa bilis na ito, makakapag-breed na sila ng ikatlong henerasyon sa lalong madaling panahon, maaaring ang steel sa siyam na mga pakpak ng miasma ay konektado sa ilang paraan. Ang Taxiu Steel, orihinal na isang Abyss, Anchor Stone, na matatagpuan sa bottom na may kasamang artifact ng Abyss, isa sa pangunahing kakanyahan ng Abyss. Ang Taxiu Steel ay nagmula sa mga Abyss, at dahil si Xiao Jio ng pinuno ng Abyss ay hindi nakakagulat. At isang kulay ube ang lumiwanag sa likuran ng ating bida, ito daw ay nagmula sa Taxiu Steel. Taxiu Realm Master, kinilala ka bilang nag-iisang master ng Taxiu Realm saan ka man naruroon, na may isang solong, maaari kang mag-teleport pabalik sa Taxiu Realm anumang oras. Walang tumanggap na maaring buksan ng master ang gate ng Taxiu Hall. At isang kulay lila ang bomb-alot sa katawan ng ating bida. Ang Taxiu Realm Master, kaya ang Taxiu Steel ang susi sa Taxiu Realm, mag-teleport anumang oras. Walang magbubukas nito, magagamit nito ang Taxiu Hall bilang ultimate trump card nito. Abangan sa susunod nating video ang mga kapana-panabik na eksena. At muling magpapakita ang hangal na si Xiao Bihan, na nakalaban ng ating bida, matapos makaligtas sa malakas na pagsabog, at heto na ang ating hinihintay na matutuloy na ang kanilang hidwaan na isa sa kanila ay mapapaslang. Kung umabot ka na sa dulo ng ating video ay hinaanyayaan kitang pindutin ang subscribe at e-open ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating video. Maraming salamat po.